pinakaayaw ni Sara Duterte na mangyari sa impeachment trial, kung sakaling magkaroon ng impeachment trial mga kababayan, nabanggit po at nasabi po dito ni Justice Carpio mga kababayan. Kasi nga 'di ba may isang bagay kasi na ayaw ding mangyari nung mga senador, kaya pinipilit nila na pagtakpan mga kababayan etong si Sara Duterte kasi nga may isang bagay sila na ayaw mangyari. Yon ay ang ito mababanggit dito. Anyway, pakinggan natin mga kababayan, ito nakita nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, Senate may sabina BP Duterte's bank records. Ayon po dito kay Carpio. So ito play po natin. Justice, ang tanong po ng marami unang-una, kung sakali nga pong matutuloy or pag natuloy, is it foregone conclusion na maaaring isubpina itong mga bank records ni VP Sara? I mean, wala po bang kaduda-duda yun? Tama yan, under the bank secrecy law natin, bank deposits are absolutely confidential. Pero may mga exceptions, dalawang exception na applicable dito. One, in case of impeachment. Walang qualification nakalagay in case of impeachment. At saka pangalawa, if there is a written consent from the depositor. Ngayon, because this is an impeachment case, of course, the prosecution will file a motion for a subpoena duces tecum to subpoena the bank records of Sara in BPI, no? Pero ang mahirap kasi dito mga kababayan, nakadepende yan sa mga senador. Kung papayag sila na ipansabina yung mga bank account, yung mga bank details nito pong si Sara Duterte, at nakadepende rin yan kay Sara Duterte kung bibigyan niya ng basbas na masilip yung kanya mga bank account. Kasi nga, dito mga kababayan, mas maiipit si Sara Duterte kung sakaling magkaroon ng impeachment trial. Kasi kung titingnan nyo pong mabuti, kung si Sara Duterte ay hindi papayag na masilip yung laman ng kanyang mga bank account, talagang ang iisipin ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, talagang may itinatago, at totoo ang sinasabi ni former Senator Trillanes. Pero kung papayag siya na masilip yung kanyang mga bank account at makikita na may ganoon po talagang kalaki na pumapasok na pera, ibig sabihin totoo ang sinasabi ni former Senator Trillanes na talagang nananamasa etong mga ito sa pera ng mamamayang Pilipino, at pera galing po sa ipinagbabawal na bato or drug money mga kababayan, na di umano'y pumapasok sa mga bank account nitong si Sara Duterte. So ngayon, may ipit siya. Wala siyang pagpipilian kung sakaling umusad etong impeachment trial at isabina mga kababayan yung kanyang mga bank account. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? And that will be voted upon by the judges, senator judges. Diba? The presiding officer, the Senate President can on his own decide that, or... Kaya nga dapat ang mailagay na Senate President walang iba kung hindi si Tito Soto. Kasi mga kababayan, mukhang malambot ata si Senate President Chis Escudero. Kaya nga dapat mga kababayan, sa totoo lang, kung magkakaroon man ng panibagong pagpili sa 28th Congress ng bagong Senate President, mas mabuti pa etong si Tito Sen. Kasi pag si Tito Sen mga kababayan, nananatili yung independent body ng Senado na hindi nauudyukan or hindi nakukontrol ng ibang mga politiko, at mas magiging maayos ang pag-usad ng impeachment trial kung ipinapakita ng Senado yung pagiging independent body po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Can throw it to the body. Now, if the presiding officer decides on his own and a member does not agree, then that member can ask for a vote by the entire body. So, magkakaroon ng voting talaga yan. No? Tama. Majority vote lang ang kailangan dyan. Which means po na... Yan pa naman yung pinakaayaw ni Sara Duterte, ang masilip yung kanyang mga bank account. Kasi nga, ilang beses na po niyang itinanggi yan. Sinabi niya na marami daw dating mga bank account na lumalabas na nakapangalan po sa kanya, pero hindi daw niya alam kung paano po nangyari yon. Hindi daw din po niya alam kung bakit daw may mga ganong bank account na lumalabas, at hindi daw din po alam ng bangko kung paano nangyari yung mga ganong klase ng bagay. Doon pa lang makikita nyo nagsisinungaling na Kasi paano mo hindi alam na may mga bank account na nakapangalan sa'yo, hindi naman basta makakapaggawa ng isang bank account na nakapangalan sa'yo kung walang basbas mo or kung hindi ikaw ang gumawa niyan. Kaya yung sinasabi ni Vice President na mga dahilang ganyan, hindi na po kapanipaniwala yan. Kaya nga ito yung isa sa kinatatakutan niya na mangyari. Kaya ayaw nilang magkaroon ng trial. Ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial dyan sa Senado, at yung mga kaalyado ni Sara Duterte nagugumahob na pigilan etong impeachment nito. Kasi nga pag nabuksan yung mga bank account
at nakita na ganun nga kalalaki yung pumapasok na pera, ibig sabihin, panalo si Trillanes. Totoo ang sinasabi ni Trillanes at etong si Sara Duterte ay nagsisinungaling. Na hindi matik po ito, ano po, dahil pwedeng sabihin na naman, halimbawa, na kagaya ng motion to dismiss the impeachment case against VP Sara, pwede rin pong maging subject of voting etong pagsubpina sa mga bank records ni VP Sara. And by a simple majority, they can say, no, we don't agree, or yes, we should go ahead with the BPI or any bank records ni VP Sara for purposes of the impeachment trial. Tama yan. Of course, the senator judges by majority vote can say no or can say yes. Pag no yan, well, they will have to contend with the reaction of the public. No? Katulad yung second envelope yan during the impeachment of former President Estrada. Pero meron pang pangalawang, there's a second avenue to open the bank accounts. Under the SALN law, all public officials submit their SALN annually. Merong provision doon, before you sign, I hereby authorize the ombudsman or his duly authorized representative to verify my assets and liabilities in any appropriate government office. So, the ombudsman has a power to ask the Anti-Money Laundering Council to send the records of public officials with respect to their bank accounts. Dahil may reporting yung mga banks to AMLA, no? Pag it's over 500,000 pesos. So, ganyan nangyari during the impeachment of former Chief Justice Corona. The ombudsman requested from the AMLA the bank records and nakuha niya. And the Chief Justice did not contest it anymore. Siya na nagsabi, yes, I have those accounts. So, very few people know this, but when every public official, when you file your SALN, you give a written authority. It's a waiver, no? Tama. It's a waiver. So, dahil nakalagay doon sa bank secrecy law, the bank minsan nga napapaisip ako mga kababayan paano kaya kapag ka nagkaroon ng trial tapos ayaw ni Sara Duterteng ipabuklat yung kanyang bank account, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Kaya nga kung titingnan nyo mabuti hindi ba kayo nagtataka bakit ayaw ni Duterte na pumayag mga kababayan na magbigay siya ng waiver para tingnan yung kanyang mga bank account? Kasi nga may itinatago. Biruin nyo kahit magpapasampal na etong si former Senator Trillanes dito kay Duterte, hindi pa rin niya magawa na makapagbigay ng waiver na pinapayagan niyang buksan yung kanyang bank account. Kasi nga, natatakot etong kampo ng mga Duterte at kahit etong si dating Pangulong Duterte at kahit etong si Sara Duterte na masilip ng taong bayan yung mga bank account nila at malaman ng taong bayan na talagang ang lalaki ng mga halagang ipinapasok sa kanilang mga bank account. Yan yung kinakatakutan nila. Kasi kapag ka nakita ng taong bayan na may malaking halaga na pumapasok sa mga bank account ng mga Duterte, sira na ang credibility ng mga Duterte. Sino na ang gustong sumuporta sa ganyan ng mga tao na ginawang palabigasan ang pagiging isang politiko? Siyempre wala na. Kaya nga yan po yung kinakatakutan nila na masira yung credibility nila sa harap ng mamamayang Pilipino. Kasi kapag ka nawala ng tiwala ang taong bayan, automatic mga kababayan, sira na ng kanilang political career. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Deposits are absolutely confidential except when there is a written consent from the depositor. In impeachment cases, when a competent court will order it in a bribery or case or a dereliction of duty case. So, ito will fall under the first exception when there is a written consent of the depositor dahil in every SALN, binibigyan mo ng authority, written authority yung ombudsman to verify your SALN in any government office with the records of any government office. So, pwede rin mag-request yung ombudsman sa Anti-Money Laundering Council. Pero hindi pwede sa bangko, sa Anti-Money Laundering Council because the Anti-Money Laundering Council is a government agency that's created by law. Okay. Option po ba ito yung pag-allow nitong to AMLAC na i-check ang kanilang bank records? Is it an option, Justice, for the owner of the SALN, or ito po ay talagang mandatory na once? Mandatory yan. You cannot, when you submit your SALN, you sign it, naka-imprenta na yun doon. I hereby authorize. Alright. Nasa form yun, printed form yun. Opo. Kailan po mangyayari yung pag-request ng bank records ng Vice Presidente pag nagsimula na po ang impeachment trial? Yes, during the trial na. The prosecution will request for that. Yan yung inaabangan ko dyan Wala na kasi akong pakialam mga kababayan kung ano yung gawing boto ng mga senador, kung i-acquit nila itong si Sara Duterte or may impeach itong si Sara Duterte. Wala na akong pakialam dyan. Ang gusto kong makita dyan yung bank account. Kasi pag nakita natin yung bank account at yung mga halaga ng pera na pumapasok sa account ni Sara Duterte at dun sa kanilang account ni Duterte na magka-join sila,
talagang malalaman natin kung may katotohanan ba yung sinasabi ni former Senator Trillanes, mga kababayan. Yan lang yung gusto ko dyan makita. Yung bank account ni Sara Duterte at kung may katotohanan yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Kasi pag nakita naman ng taong bayan yan at talagang totoo yung sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, wala na. Talo na itong si Sara Duterte. But if there is, the ombudsman can also request the AMLA, may record siya. Pag may record siya, the ombudsman can on his own can also present that to the, or he can be also subpoenaed by the impeachment court. No? Okay. So that's exactly what happened during the time of Chief Justice Corona. When the ombudsman said, yes, I have the records. And of course, inadmit na ni Chief Justice Corona na he had the bank accounts. Justice Carpio, halimbawa po ang scenario is nagbotohan ang mga Senate judges and they voted na wag na nating isubpina yung mga bank records ni VP Sara. What happens then to the ombudsman? Does that mean moot and academic na yung kanyang pinanghahawakan na waiver to subpina based on her SALN yung mga bank records ni VP Sara, and kahit na makuha pa yon, it cannot be presented to the senator judges because nagbotohan na sila? The motion to the senator judges is to get to subpoena the bank the records of the deposits in the bank. Iba yung that's another motion to get the records from the ombudsman. That will be another motion. Okay. Now, let me see if this still stands. Kasi sabi po ng ombudsman, habang live ginagawa yung impeachment trial, the ombudsman is quite helpless, no, in pursuing the case that was lodged against VP Sara doon po mismo sa office of the ombudsman. So in other words, at saka, well, let's add the fact na magre-retiro na siya, di po ba? So for all intents and purposes, mukha po bang hindi na magiging effective kung ano man ang mga possible contributions ng ombudsman? Well, there will be a new ombudsman by the time of July 29, no? Because the present ombudsman will be retiring already. So by the time of the trial, wala na yung present ombudsman, may bago na. Yes, okay. So di ano ito, parang 19th to 20th Congress, merong continuum. Tsaka wala nang kawala si Sara Duterte dito. Si Martires, mga kababayan, matatapos ng term niya. Ang 7 years na term ni Martires ay magtatapos na sa July 27. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, maglalagay ang presidente, mga kababayan, ng panibagong uupo sa ombudsman. At yung panibagong uupo na yon, kapag yon ay tapat sa taong bayan, walang kawala etong si Sara Duterte, at lalo na kapag ka nag-imbestiga at kumilos ang ombudsman, mga kababayan, at nakita na maraming anomalies na ginagawa etong si Sara, wala na. Yes, because there is a crossover. Established na yan, although that could be questioned also. Pero I think the Supreme Court will rule that there is a crossover. Opo. Justice Carpio, alam po naman natin na hindi nga lang masyadong napag-uusapan na ang laki ng nakasalalay dito sa impeachment trial na ito. Principally, yung pong pagkandidato o pagtakbo ni VP Sara pagdating ng 2028. Kapag halimbawa, she's found guilty, di ibig sabihin hindi na siya makakatakbo for any government position. Tama po ba? And therefore, talagang napaka-importante po nito, napaka-crucial itong impeachment trial na ito. Would you agree, sir? Well, yes, because I expect the decision of the impeachment court to include that there is perpetual disqualification. Although that's not automatic, no? You can be removed, but the penalty can also include perpetual disqualification. So ibig sabihin, pwedeng tanggal lang, pero pwede pa rin tumakbo later on. Yes, pwedeng ganyan. Dahil nakalagay, shall not extend further than removal from office and perpetual disqualification. So, pwede namang like for example, yung yung in other cases, well, the only impeach official was CJ Coronan. Sinama yung nakalagay doon and perpetual disqualification. Pero nasa Senado yan, nasa impeachment court kung gusto nila isama. I see. Sir, yung pagdedesisyon ng Korte Suprema doon po sa mga nakabinbin sa kanila, no? Dapat meron po bang maibibigay na weight for them to decide dito sa impeachment case na kailangan na itong simulan ng Senado before pa nila mabigyan ng sagot yung iba pang mga nakabinbin na resolution sa kanila or cases na filed? Yes, there is one case filed by VP Sara that questioning the jurisdiction of the impeachment court dahil sa 1-year ban rule. No? That could be decided by the court because that's a purely constitutional issue. So, well, we're hoping that the court will decide that before the start. But if the court does not decide it, tuloy pa rin yung impeachment proceedings. Yes po. Tama. Justice, I think you're in a perfect position to answer this. Ano po? I mean, the urgency, ito pong pagkaka-divide natin because of this impeachment trial and alleged delays or unreasonable delays, bakit po hindi pa rin makapasok or pumasok ang Supreme Court to once and for all settle at least kung ano yung kaso na nakahain sa kanila? Why is it taking such a long time, sir? Well, they have their procedure schedule. Well,
we cannot also impose on them na kaagad-agad decision nila. But I think they will decide it at the correct time. Yes, sir. But it's been more A than long time. 4 months. At saka may mga cases na years na. But the presumption there, pag walang Tsaka isipin nyo, napakatagal na rin kasi mga kababayan. Sobrang tagal na rin kasi ng issue ng impeachment na ito ni Sara Duterte. Nang dahil nga sa pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga sinasabi, lalo po sa mga sinasabi nitong si Chis Escudero, mga kababayan, naniwala ang taong bayan na wala magiging problema kung itatawid sa 28th Congress, mga kababayan, ito pong impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo kung tutusin, mga kababayan, ito nga tanong dito nung reporter, napakaganda. Bakit hindi na lang pumasok, mga kababayan, ang Korte Suprema sa usapin pong ito? Para nang sa ganon, matapos na, mga kababayan, ito pong issue ng impeachment ni Sara Duterte ito. Tingnan nyo, ipagpatuloy pa natin. walang TRO, tuloy ang impeachment. Ay, opo. At saka ibig sabihin, ang desisyonan nila, ang nakahain lang naman po ngayon, yung inihain ni VP Sara na the question of the jurisdiction. Di po ba? Yes, yung 1-year ban. Yung 1-year ban, opo. Let me go to this area po, no, the issue sa justice on whether in fact pwedeng sabihin po ng 20th Congress na no, we are not willing to entertain this impeachment trial that came from the 19th Congress. Can they effectively do that, sir? By majority vote, they can do that, but the prosecution will appeal to the Supreme Court. Tama. The issue is whether there is a crossover under the Constitution. So, ang gagawin ng prosecution, they will cite the cases in the Supreme Court where we adopted this impeachment rule. Dahil katulad si former President Bill Clinton, he was impeached by one Congress, by the House of one Congress, and tried by the Senate of the next succeeding Congress. Hindi lang yan, madami na. It's well established that there is a crossover. Opo. So ibig sabihin po ba kapag the last option will still be Ituloy. hindi pumunta ka sa Supreme Court. Korte Suprema. Yeah, if the majority of the impeachment court now, the senators, will grant the motion to dismiss, I think the prosecution will certainly go up to the Supreme Court. So it's another delay lang po ang mangyayari, Justice. Tsaka sinabi naman din, mga kababayan niya, ng tagapagsalita ng Kamara na kung hindi sila gagawa ng hindi maganda ito pong Senado, kung i-dismiss nila, mga kababayan, itong impeachment ni Sara Duterte, mapipilitan pong umakyat yung mga prosecutor dun sa Korte Suprema para mag-appeal, mga kababayan, para questionin itong ginawang pag-dismiss ng mga senador. Alam nyo kasi ang mahirap dito sa laban na ito, mga kababayan, yung iba kasi mga senador talagang mga puro maka-Duterte. Yan yung mahirap dyan. Puro maka-Duterte at hindi puro mamamayang Pilipino. Dahil kung yung mga yan ay puro sa mamamayang Pilipino yung iniisip at hindi mga Duterte, sana nung umpisa pa lang na nagsuot sila ng robe, mga kababayan, at nag-convene doon po sa impeachment nitong si Sara Duterte, dapat doon pa lang, mga kababayan, umusad na at hindi na sila gumawa pa ng mga kung ano-anong klase ng mga eksena na kayo pinababalik sa Kamara yung mga article of impeachment. Dapat doon pa lang dire-diretso na, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, yung 18 senator na bumoto doon sa pagbabalik ng article of impeachment sa Kamara, makikita nyo talaga, mga kababayan, na hindi po talaga para sa mamamayang Pilipino yung mga yan dahil takot sila nabanggain ang mga Duterte. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yes, because remember, we are in July when they first meet. Tapos, yes, delaying tactic yung ginagawa nila. if there is a motion to dismiss, siguro that will be decided sometime in August, mid-August, and then aakyat na yung prosecution end of August or early September, and then the court will have hold oral arguments. Nasa October, November na tayo, and it will be decided, let us say, mabilis sila, by December. By December, yung 1-year ban rule nag-expire na. Yeah. Opo. So, Tama. pwede na ulit yung refile. House of the 20th Congress to refile with the Senate the articles of impeachment. Oh. So, there is only a delay. Hindi talaga mahinto ang impeachment. Ano po kaya, and we're just shooting the breeze, Justice, ano kaya ang dahilan ang Korte Suprema po ba ay hindi very eager to get into that controversy of yung 1 year rule on filing of impeachment complaint, or dahil ba sa ayaw nilang makialam sa co-equal branch, which is the alin po yung mas matimbang dun? Well, this is a constitutional issue, whether the 1-year ban started already. Dahil meron na silang decision the Supreme Court, when I was still there, that the 1-year period starts when the plenary of the House refers the articles of impeachment to the Committee on Justice. All the first three dito sa Sabi dito, kasalanan ni Batuyan, Bongo, Amy Marcos at Cayetano. Yes, at saka yung iba mga senador na bumoto at sumuporta dito sa ginagawang ito ni Bato de la Rosa, ni Cayetano,
talagang kasalanan po nila yan. Kasalanan yan din ng ibang mga senador na sumuporta sa mga ginagawa ni Cayetano. Dahil mga kababayan, kung yan ay senador natin ng taong bayan, hindi boboto yan para ibalik yung article of impeachment dyan po sa Kamara. Bagkos, ang sasabihin ng mga yan, dapat magdire-diretso na yung usapin ng impeachment dyan po sa Senado. Kaso nga lang ang problema, at least dito pa lang, nakita na natin kung sino lang talaga ang senador ng mamamayang Pilipino. Ang nakakalungkot nga lang, sa dami-dami ng mga senador natin, 24 sila, lilima lamang po yung nanindigan para sa taong bayan at yung 18 mga kababayan sa mga Duterte. Sa case ni VP Sara, all the first 3 complaints never reached the Committee on Justice. Sa hanggang sa plenary lang. Opo. And, on the 10th day, last day dapat the 10th session day, lumabas yung inadapt nila yung 4th impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House. So that supersedes everything. But when we talk about yung delay, because actually dapat na-pick up na ng Senado ito nung nagsumite ang lower house nung impeachment complaint nga po. February 5 pa ito ngayon po July na. Would you, if you were asked, sir, ito ba reasonable delay pa rin? Well, my opinion is it's already unreasonable based on the previous impeachments. Yung kay former President Estrada, yung kay Corona, hindi sumobra ng mga 4 weeks yung delay. Ito, magpo 5 months na Oo nga Sobrang po. delay Hindi po na. ba pwedeng ipaharap ang mga senador dito for grave abuse of discretion nila because of this unreasonable delay? Well, that will be the ground of the prosecution in going to the Supreme Court, grave abuse of discretion. But there is no penalty for that. Ang sasabihin lang, mag-umpisa na kayo ulit, you start the impeachment already. No? One last question, Justice Carpio. Wala po bang rule of thumb ang Supreme Court na nagsasabi na when there's imminent urgency as to a question, lalong-lalo na po kung naging very divisive na nga yung issue, dapat matugunan nila o madesisyonan nila in X number of weeks. Wala po bang ganong rule of thumb? Wala naman. But in this case, there is already a decided case by the Supreme Court, no? Yung kay Francisco case involving CJ Davide, that the 1-year bar starts from the time the articles of impeachment are received by the Committee on Justice. Dito sa case na ito, hindi umabot sa Committee on Justice, so the 1-year ban never started. Ayun. So meron na may na. Oo, may president na, in other words. Yes, there's already a precedent. So dapat yan, tutuloy na yung trial. Ayun. So, di ba? that's the reason for this. Hindi naman ito case of first impression. Opo. Justice Carpio, maraming salamat po. And as usual, kami po ay talagang natutuwa kapag kausap namin kayo. Marami kami natututunan. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning. Dapat mga kababayan, kasi ang ginawa ng Senado nung natanggap nila yung article of impeachment, kahit pa sabihin na naka-session break yan, dapat nagdire-diretso na sila. Dapat inumpisahan na nila mga kababayan. Ano po, noong mga panahon na natanggap nila, ito pong article of impeachment. Kaso nga lang ang problema, dahil nga sa takot itong si Chis Escudero na mawala sa kanya pagiging Senate President, talagang sunod-sunuran na lamang po siya sa kung ano yung sinasabi na mga kasamahan po niyang senador. Di umano, mga kababayan. Ano po, kaya nga mas mabuti na kapag ka nagkaroon ng butuhan uli sa susunod na Senate President, dapat si Tito Sen na lamang ang mapaupo bilang Senate President diyan po sa Senado. Kasi maipapakita ni Tito Sen yung pagiging independent ng Senado. Hindi yung sunod-sunuran lamang na porkit kaalyado ng mga Duterte, kaibigan ng mga Duterte, haharangin yung impeachment at pipiliting i-delay hanggang sa makalimutan na ng taong bayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, ang isa sa pinakamagandang paliwanag kasi dito ni Justice Carpio, mga kababayan, yung about do sa bank account ni Sara Duterte, na kung saan, mga kababayan, oo nga, meron ngang batas na nagsasabi na bawal ipakita itong mga bank account na ito, pero pagdating kasi sa impeachment trial, mga kababayan, like yung sinabi niya na mga senador pa rin yung masusunod, isa lang naman din kasi ang gusto makita ng taong bayan dito, yung bank account ni Sara Duterte. So ang masusunod pa rin dito ang mamamayang Pilipino at hindi yung mga senador. Dahil kapag yung mga senador, hinarangan nila ng hinarangan ito at pinigilan nila ng pinigilan na wag makita ng taong bayan yung nilalaman ng bank account ni Sara Duterte, baka magulat na lamang po sila na paggising nila isang araw, wala na ang kanilang political career dahil ayaw na sa kanila ng mamamayang Pilipino. Sino ba naman ang mga kababayang Pilipino po natin na ayaw makita yung bank account ni Sara Duterte? Marami sa mga kababayang Pilipino natin ang isinisigaw na dapat ipakita talaga sa impeachment trial
ang bank account ni Sara Duterte para mapatunayan kung nagsasabi si Trillanes ng totoo or hindi. Pero anyway, mga kababayan, isa lamang naman po yung alam natin dyan. Kinatatakutan ni Sara Duterte na mangyari yan at ng mga kaalyado ni Sara Duterte na senador. Kaya nga pinipigilan nila na matuloy yung impeachment trial. Kasi nga, once na mapatunayan na totoo ang sinasabi ni former Senator Trillanes, sira ang political career ng mga Duterte. Ibig sabihin, tumatanggap talaga sila ng drug money at nangungurakot talaga sila sa pera ng mamamayang Pilipino.